Okay ba? Ganda? Maayos? Sakto. Yun! Ako, nandito na naman tayo sa Calgary, Canada. Well, andito naman tayo always eh. Hindi naman tayo maalis. Ayun na. Wala na talaga. Wala nang winter. Tapos na. Isang napagandang araw na naman. You know, ang ganda ng sinag ng araw. It's officially, nakuha ba? It's officially summer season na sa Canada. Kung mapapansin nyo, ayun, may konting yellow na lang. Yan na lang yung natitirang snow sa buong Canada. Actually, meron pa doon, no? Pero na-gets nyo na yung sinasabi ko. It's officially summer. Ang ganda na ng paligid. So, after, 6 years, 7 years, ngayon ko lang nalaman yung totoong pangalan ng kulay ng river na to. Turquoise pala. Hindi siya light blue, hindi siya sky blue, kundi turquoise. Nalaman ko lang din to nung nakikinig ako sa radyo kamakailan. Turquoise pala yung kulay ng mga lake, ng mga river dito sa Canada. So, yung mala-green na may pagka-bluish siya, yung para bang swimming pool, turquoise pala yung tamang word doon. Word of the day. Ganyan, oh. Imagine that. Ang ganda lang niyang titigan, pagmasdan, mag-chill, 'di ba? Mare-relax ka talaga kapag nandito ka sa Canada. Except lang tuwing winter kasi walang natutuwa. Pero ngayong summer, ayan, nagbalik na yung tinatawag na positive vibes. Imagine naman 'yan, no? What? So last time na nandito ako, medyo malamig pa yung weather. Pero ngayon, wala na. Wala na talaga. Tong jacket na to, tong sweater na to, tatanggalin ko na to mamaya. Yan na, oh. Lumabas na yung araw, yung haring araw. So anyway, maghahanap tayo ng magandang spot kasi medyo mabato itong location natin ngayon. So kita nyo naman yan. Okay, hindi maayos tong yun. Ganda, oh. Perfect na perfect. Ang gandang mag-create ng content ngayong araw. Tsaka i-enjoy lang yung moment na to. Kasi nga, ilang months lang itong gantong weather, yung maaliwalas, yung pwede kang umupo sa labas, yung ganun. Ilang months mo lang talaga mapapakinabangan. So, dito sa Canada, talagang kailangan mong enjoyin yung bawat oras, bawat araw. So yun, steady. Nahulog yung camera natin eh. Wala kasing magandang handle. So, pinatong ko lang siya sa bench na to. Siyempre, maganda yung araw ngayon, maaliwalas. Maganda rin yung pag-uusapan natin, siyempre. Terno, di ba? So, may maingay na ibon dito. Hindi ko alam kung saan. Pero, hopefully, hindi siya makuha ng mic. Kasi, well, kailangan ko pang... Ayun, medyo maingay talaga siya. Nakaka-distract. So, andun. Nagmamasid ng kung ano-ano. Anyway, dahil nga napaganda ng araw ngayon, syempre maganda rin yung pag-uusapan natin. Bakit may mga taong hirap maka-move on? Akala ko ba maganda yung pag-uusapan? Well, maganda yung topic na yon, so let's get to it. Pag mo move on, ay nako. Sa tingin ko, kahit na hindi ka na broken heart, kailangan mo pa rin mag-move on minsan eh. Hindi lang sa relasyon eh, kung bakit kailangan ng isang tao yung mag-move on. Ang sakit naman ng topic na yan. Wait, maliban sa relasyon, saan ka nga ba nabo-broken hearted pa? Saan nga ba? Eto. Let's say may paborito kang tindahan. And then, nagtitinda sila ng paborito mong pagkain. Let's say donut. Yun na lang yung example natin for today. Donut. Ngayong araw na to, let's say natatakam ka, gusto mong bumili ng donut na yun, paborito mo siya, and then pagdating mo sa tindahan, sold out na. Nakaka-broken heart din yun, di ba? Hindi siya about sa relasyon, pero andun yung hurt. Like, what? Or, yung may bago kang sapatos na ganyan, di ba? Sinuot mo siya sa school para makita ng mga tropa mong kaklase, or yung girl na gusto mo, di ba? Jordan 1, yung Travis Scott. Imagine that. Tapos, papunta pa lang sa school, may naapakang kang... Okay, wag na lang to. Let's say may nakatapak na lang. Yun. May nakatapak sa sapatos mo. Brand new. Wala pang isang oras mo siyang suot. And then, papunta pa lang sa paradahan ng tricycle, may kasabay kang naapakan yung sapatos mo. Like, what? So, may mga pangyayari sa buhay na hindi... Andyan na, nagsilabasan na rin yung mga
chirping birds. Ayan, nakaka-distract talaga minsan kapag may mga ganun. Medyo maingay, pero maganda na rin kasi nature siya, di ba? Mga birds. So, going back sa topic, hindi lang sa about relationship, kung bakit minsan yung mga tao nabo-broken hearted, di ba? Kadalasan nga, yung mga simpleng bagay lang, sa tingin mo simple siya, pero pwede pa rin ma-broken heart ka eh. Kahit nga lang may pinapanood kang anime, movie, pwede pa rin ma-broken heart yung isang tao. So, feeling ko talaga, ano ulit yung question natin? Nakalimutan ko na, ano ba naman yan. Dito pala, ang ganda ng background, no? Blue yung sky. Hindi lang siya about sa relasyon, kung bakit minsan nabo-broken heart yung isang tao. Madaming rason talaga. Pwedeng sa kanta, sa movie, sa something na nakikita niya araw-araw, 'di ba? Kahit nga lang makita mo yung mother mo or yung father mo na nahihirapan, hindi mo sila kayang matulungan in a way, 'di ba? Nakaka-broken heart talaga siya. Once na nasa relasyon ka, 'di ba? And then kailangan mong mag-move on, kailangan mong ma-overcome yung breakup na to. Kailangan mong ma-realize to na ang dami pa sa mundong to. Ang babaw nga lang yan yung relationship. Diba? Gaya ng sabi ko, minsan makikita mo yung, let's say parents mo, gusto mo silang matulungan, pero hindi mo naman, let's say hindi mo kaya talaga, right? Financially, wala ka pa doon. Nakaka-broken heart siya. So, sa akin, when it comes to, ayun na nga, moving on, and then, about sa pag-overcome ng breakup, kailangan mong, in a way, ma-realize na hindi pa yun yung end. Diba? Hindi pa yun yung end of your story, your life. Sabi nga nila, kung mas magaling kang makapag-adapt ngayon, diba sabi ni Charles Darwin, yung strongest daw, siya yung nakaka-survive. Ngayong 21st century, ang dami ng pinagbago. May mga AI na ngayon. So, dapat din sa pag-overcome natin ng mga problema, mga challenges, kailangan maging advanced din tayo or maging adaptable, di ba? So, yung makakapag-adapt ng mga problema, mga challenges, it doesn't matter kung sa mga relasyon, sa school, sa career, sa life, sila tong mas nakaka-survive. Yun yung conclusion natin. Actually, maganda yung naging kwentuhan natin na hindi siya walang kwenta. So, madami ng mga tao sa park ngayon, mga naglalakad, nag-exercise. Ako lang talaga tong nagve-video dito Hindi ko din alam minsan kung bakit ko ba ginagawa to, pero gusto ko lang ma-share siguro yung point of view ko or kung may someone man na makaka-relate sa gantong kwento. Anyway, ang ganda ng naging usapan natin. Madami pang mga bagay dyan na mas malala talaga kesa sa heartbreak. Nag-break lang kayo ng jowa mo, gusto mo nang maglaslas, gusto mo nang i-end yung story mo, yung life mo. Dapat hindi ganun So minsan kailangan talagang matapos siguro yung isang kwento, yung isang relasyon para mahanap mo kung ano or sino nga ba yung para sa'yo talaga. And I stand by it. Sa tingin ko, mas perfect talaga, mas magiging maganda yung story mo kapag hindi mo pinilit yung isang bagay. Let it go. May mga tao talagang gustong umalis. Until next time, may natutunan ako sa kwentong to. Hindi siya as in walang kwenta talaga. Hopefully kayo din. And hanggang sa ating next na maayos na usapan. See you. Bye.